Sa ilang bahagi ng Abra at iba pang lugar sa Hilagang Luzon, may mga kwento tungkol sa mga anyong tubig na tila tahimik lamang sa unang tingin. Maaring ito ay isang maliit na lawa, isang bahagi ng ilog na mabagal ang agos, o isang malalim na bahagi ng sapa na napapaligiran ng mga damo at punong kahoy. Sa umaga, ang mga lugar na ito ay karaniwang ginagamit ng mga tao sa paglalaba, pangingisda, o simpleng pagdaan sa gitna ng araw. Ngunit ayon sa ilang matatandang kwento, may mga anyong tubig na hindi dapat pagkatiwalaan kahit gaano pa katahimik ang ibabaw nito. Dahil sa ilang alamat, may mga nilalang na hindi naninirahan sa bundok, hindi gumagala sa kagubatan, at hindi rin nagpapakita sa kalsada sa gabi. Sa halip, naghihintay sila sa ilalim ng tubig, sa mga lugar na tila walang kakaiba sa unang tingin. Hindi sila kailangang sumigaw. Hindi nila kailangang magpakita agad ng anyong nakakatakot. Ang kailangan lamang nila ay isang maling akala, isang sandali ng paglapit, at isang taong maniniwalang ligtas ang tubig na kanyang tinitingnan. Isa sa mga nilalang na ito ang berberoka. Sa mga lumang kwento mula sa Abra, ang berberoka ay inilalarawan bilang isang nilalang na may kaugnayan sa tubig, lalo na sa mga lawa, ilog, at malalalim na bahagi ng sapa. Hindi ito karaniwang iniuugnay sa anyong halimaw na agad nakikita ng tao. Sa halip, mas kilala ito sa paraan ng pang-aakit at panlilinlang. Ayon sa ilang salaysay, ang berberoka ay may kakayahang kontrolin o baguhin ang hitsura ng isang anyong tubig upang akitin ang mga tao na lumapit. May mga kwento na nagsasabing kaya raw nitong pasingawin o pahupain ang tubig sa isang bahagi ng ilog o lawa upang magmukhang mababaw at madaling pasukin. Kapag nakita ito ng mga mangingisda o mga taong naglalakad malapit sa tubig, maiisip nilang magandang pagkakataon iyon upang manghuli ng isda o tumawid. Ngunit ayon sa alamat, ang itsurang iyon ng kababawan ay panlilinlang lamang. Kapag nakapasok na ang tao sa gitna ng lugar, doon biglang babalik ang tubig. At kasabay ng biglaang pagtaas ng tubig, saka raw gagalaw ang nilalang mula sa ilalim. Sa ganitong paraan, ang berberoka ay hindi umaatake sa pamamagitan ng lakas lamang. Mas una itong gumagamit ng daya at iyon ang dahilan kung bakit iba ang takot na dala nito. Ang takot sa berberoka ay hindi lamang takot sa pagkalunod. Ito ay takot sa isang patibong na hindi mo agad mapapansin. May kakaibang uri ng takot sa mga anyong tubig na tahimik. Sa kagubatan, may tunog ng mga dahon at insekto. Sa kabundukan, may hangin at mga ibon. Ngunit sa ilang bahagi ng ilog at lawa, may mga sandali na halos walang tunog ang paligid. Ang tubig ay patag lamang at ang ibabaw nito ay parang salamin na walang anumang pahiwatig ng panganib sa ilalim. Sa mga lugar na may ganitong katahimikan, madaling maniwala ang tao na ligtas ang kanyang paligid. Kapag walang malakas na agos, kapag mababaw ang tingin sa tubig, at kapag may nakikitang mga isda na tila madaling hulihin, natural lamang nalalapit ang isang tao. Ngunit sa maraming alamat, dito nagsisimula ang panganib. Hindi sa malakas na pag-atake, hindi sa biglaang pagsulpot ng halimaw, kundi sa isang kapaligirang masyadong tahimik para pagdudahan. Sa ganitong paraan, ang berberoka ay nagiging isang uri ng takot na hindi agad sumisigaw. Ito ay nakatago sa likod ng isang bagay na mukhang payapa. At sa maraming alamat sa Pilipinas, ang mga pinakatahimik na lugar ang madalas na may pinakamabigat na babala. Sa ilang kwento mula sa Hilagang Luzon, may mga mangingisda raw na nakatagpo ng kakaibang pangyayari sa ilog. Ayon sa mga salaysay, may mga pagkakataon na ang isang bahagi ng tubig ay biglang bumababa ng hindi maipaliwanag. Ang mga isda ay tila naiwan sa mababaw na bahagi, pumapadyak at madaling dakmain. Para sa isang mangingisda, ito ay tila bihirang suwerte. Ngunit ayon sa matatanda, ang ganitong pangyayari ay hindi dapat ikatuwa agad. May mga nagsasabing kapag ang tubig ay tila biglang umurong sa isang lugar na hindi naman karaniwang natutuyo, may dahilan kung bakit. Sa ilang alamat, ang dahilan na iyon ay ang berberoka. Kapag mas maraming tao ang lumapit, mas mabuti para sa nilalang. Kapag may pumasok sa gitna ng tila mababaw na bahagi, saka raw bumabalik ang tubig ng biglaan at mas malakas kaysa sa inaasahan.
Ang taong kanina lamang ay nakatayo sa mababaw na bahagi ay biglang nasa gitna ng malalim at magulong tubig. At sa mga sandaling iyon, hindi na malinaw kung ang tunay na banta ay ang tubig o ang nilalang na gumagalaw sa ilalim nito. May isang kwento na madalas ikinukwento sa ilang baryo tungkol sa dalawang lalaking nagtungo sa ilog upang manghuli ng isda sa hapon. Ayon sa salaysay, napansin nila na ang isang bahagi ng ilog na karaniwang malalim ay tila naging mababaw. Maraming isda ang naiwang kumikislap sa putik at mabatong bahagi ng pampang. Dahil dito, agad silang bumaba sa ilog dala ang kanilang mga lambat at sisidlan. Sa unang sandali, tila wala namang kakaiba. Madali nilang nadadampot ang mga isda at tila hindi na nila kailangan pang lumayo. Ngunit habang nasa gitna sila ng ilog, napansin daw ng isa na may kakaibang katahimikan sa paligid. Wala ang karaniwang tunog ng agos, wala ring ibon sa mga puno. Parang huminto ang paligid sa isang sandali na hindi niya maipaliwanag. Bago pa siya makapagsalita, biglang bumalik ang tubig. Hindi ito simpleng pagtaas lamang ng tubig dahil sa agos. Ayon sa kwento, para raw itong isang biglaang pagbuhos mula sa ilalim at paligid na parang may humila sa tubig pabalik sa dating lalim nito. Ang isa sa dalawang lalaki ay agad nakatakbo pabalik sa mababaw na bahagi. Ngunit ang isa ay nawalan ng balanse at tuluyang lumubog sa gitna ng kaguluhan. Hindi na raw siya muling nakita. Sa ibang bersyon ng kwento, sinabi ng nakaligtas na bago tuluyang magulo ang tubig, may nakita siyang maitim na hugis sa ilalim. Hindi niya raw iyon maipaliwanag ng malinaw. Hindi niya alam kung ito ba ay malaking bato, anino lamang, o isang nilalang na matagal nang naghihintay sa ilalim ng ilog. Sa maraming nilalang sa folklore ng Pilipinas, ang takot ay madalas nanggagaling sa anyo. Natatakot ang tao sa matutulis, na ngipin, sa malalaking mata, sa kakaibang katawan, o sa biglaang paglitaw sa gabi. Ngunit sa kaso ng berberoka, ang takot ay hindi agad nakasalalay sa anyo nito. Sa katunayan, sa maraming kwento, hindi nga ito ganap na nakikita. Ang tunay na pinagmumulan ng takot ay ang paraan nito ng panlilinlang. Ito ang dahilan kung bakit ang berberoka ay kakaiba sa maraming nilalang ng alamat. Hindi ito simpleng halimaw sa tubig. Ito ay isang nilalang na gumagamit ng maling pakiramdam ng kaligtasan. Pinapaniwala nito ang tao na may pagkakataon na may madaling mahuhuli, na may ligtas na daan o may mababaw na bahagi sa gitna ng tubig. At sa sandaling maniwala ang tao, doon nagsisimula ang panganib. Sa mas malalim na pagtingin, ang berberoka ay hindi lamang kwento tungkol sa isang nilalang sa ilog. Ito rin ay kwento tungkol sa babala laban sa pagiging kampante. Sa mga lugar na may tubig, ang pinakamapanganib ay hindi laging ang malakas na agos na agad mong nakikita. Minsan, ang tunay na panganib ay ang katahimikang nagtutulak sa iyo na lumapit. Sa ilang probinsya, may mga paalala ang matatanda tungkol sa mga ilog at lawa na hindi dapat pasukin sa ilang oras ng araw. May mga lugar daw na hindi dapat pinangingisdaan kapag biglang humupa ang tubig sa paraang hindi pangkaraniwan. May mga bahagi ng ilog na hindi dapat tawirin kung ang paligid ay tila masyadong tahimik. At may mga pagkakataon na ang mga tao ay sinasabihang huwag maging sakim sa mga isdang tila napakadaling hulihin. Sa unang tingin, maaaring mukha lamang itong praktikal na payo mula sa mga taong sanay sa tubig. Ngunit sa loob ng mga lumang kwento, ang mga paalalang ito ay may mas malalim na ugat. Hindi lamang sila paalala laban sa pagkalunod. Sila rin ay bahagi ng paniniwala na may mga puwersang naninirahan sa mga lugar na hindi ganap na sakop ng tao. Sa ganitong pananaw, ang berberoka ay nagsisilbing personifikasyon ng panganib na matagal nang kilala ng mga komunidad na malapit sa ilog at lawa. Kapag sinabi ng matatanda na huwag basta lumusong dahil lamang sa mukhang mababaw ang tubig, hindi lamang sila nagsasalita mula sa pamahiin. Nagsasalita rin sila mula sa karanasan, mula sa obserbasyon at mula sa mahabang kasaysayan ng pakikibagay sa kalikasan. Sa mas makatotohanang pagbasa, maaaring ang alamat ng berberoka ay nagmula sa mga biglaang pagbabago ng tubig sa ilang ilog o lawa. May mga anyong tubig na kayang magbago ng lalim depende sa agos, ulan o galaw ng ilalim ng lupa. May mga lugar din na tila mababaw sa unang tingin
ngunit biglang lumalalim sa ilang hakbang lamang. Para sa mga taong walang sapat na kaalaman sa galaw ng tubig, ang ganitong pangyayari ay maaaring magmukhang isang uri ng panlilinlang. May posibilidad din na ang alamat ay nagsilbing babala para sa mga mangingisda at bata na huwag basta pumasok sa tubig sa tuwing tila madaling makahuli ng isda. Sa mga pamayanang malapit sa ilog, ang isang maling hakbang ay maaaring humantong sa pagkalunod. At dahil hindi madaling ipaliwanag noon ang mga biglaang pagbabago ng tubig, natural lamang na ang mga tao ay gumawa ng kwento upang bigyan ito ng anyo at kahulugan. Ngunit kahit may ganitong paliwanag, hindi nito tuluyang inaalis ang bigat ng alamat. Sapagkat ang isang kwento ay nananatili hindi lamang dahil sa tanong kung ito ba ay totoo, kundi dahil sa takot na dala nito. At sa kaso ng Berberoka, ang takot na iyon ay madaling maintindihan. Lahat ng tao ay may tiwala sa nakikita ng mata. Ngunit paano kung ang mukhang ligtas ay siya palang patibong? Sa antas ng simbolo, ang Berberoka ay maaaring basahin bilang takot ng tao sa mga bagay na mapanlinlang. Hindi ito takot sa malinaw na panganib, kundi sa panganib na nagkukubli bilang pagkakataon. Sa ganitong paraan, ang Berberoka ay hindi lamang nilalang ng tubig. Isa rin itong larawan ng mga sitwasyong sa unang tingin ay parang biyaya, ngunit sa dulo ay kapahamakan pala. Ito ang dahilan kung bakit may kakaibang bigat ang alamat na ito. Ang tubig sa kwento ng Berberoka ay hindi lamang pisikal na lugar. Ito rin ay isang hangganan sa pagitan ng tiwala at pag-iingat. Kapag lumapit ang tao dahil sa pag-asang makikinabang siya, doon siya nagiging vulnerable. At sa sandaling mawala ang kanyang pag-iingat, saka tumitindi ang panganib. Sa maraming alamat ng Pilipinas, ang mga nilalang ay hindi lamang halimaw na dapat katakutan. Madalas, sila rin ay mga paalala. Sa kaso ng Berberoka, ang paalala ay malinaw. Hindi lahat ng tila biyaya ay ligtas at hindi lahat ng katahimikan ay tanda ng kapayapaan. Hanggang na ngayon, may mga ilog at lawa sa Pilipinas na nananatiling tahimik sa unang tingin. Sa umaga, makikita mo lamang ang payapang tubig, mga damong bahagyang gumagalaw sa hangin, at mga lugar na tila ordinaryong bahagi lamang ng kalikasan. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon, nananatili ang mga lumang kwento na ipinapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Mga kwento tungkol sa tubig na biglang humuhupa, mga isdang tila napakadaling hulihin, mga taong lumusong at hindi na muling nakabalik. At sa likod ng lahat ng ito, isang pangalan ng nananatiling buhay sa alamat. Ang Berberoka, maaaring ito ay isa lamang panakot upang ilayo ang mga bata sa mapanganib na bahagi ng ilog. Maaaring isa rin itong paraan ng mga matatanda upang ipaliwanag ang mga trahedyang nangyari sa tubig sa mga panahong wala pang sapat na paliwanag ang agham. Ngunit gaya ng maraming alamat sa Pilipinas, ang halaga ng kwento ay hindi lamang nasa tanong kung totoo ba ito o hindi. Nasa paalala ito. Dahil sa huli, ang Berberoka ay hindi lamang kwento tungkol sa isang nilalang sa ilalim ng ilog. Ito ay kwento tungkol sa isang panganib na hindi agad nagpapakita ng anyo. Isang puwersang hindi kailangang sumalakay agad dahil sapat na ang maghintay hanggang sa may isang taong maniwala na ligtas ang kanyang tinitingnan. At marahil iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, kapag may anyong tubig na masyadong tahimik, may bahagi ng isip na kusang nag-iingat. Dahil sa ilang alamat, ang pinakatahimik na tubig ang may pinakamalalim na lihim. Maraming alamat ang hindi nagsimula sa imahinasyon. Kadalasan, nagsimula ito sa isang kwento na minsang ikinuwento ng matatanda sa mga bata bilang babala. May ganito rin bang kwento na narinig ninyo noong bata pa kayo?